Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:01 sa hapon. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, o bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdig sang kalutusan. Ang kasadya sang katalagan. Ululupod natin nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sa ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong hapon Western Visayas. Mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Sports Zone. Isa naman ka Sabado para sa mga latest updates sa patag sang hinampang. Inang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabinan sa aton nga pagpangalagad sa buong hapon, may bisita kita karon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo Studio. Good storyahan ining isa naman ka sports tourism event diri sa syudad sang Iloilo. Matapos ang madinalagon nga Iloilo Marathon sang January, ang mga mahilig dira magdalagan, may i-look forward naman ini sila mga kabyanan event. Amo ni ang Pinoy Fitness Sub 1 10K Challenge Iloilo Leg. Mag-discuss no sang dugang ang mga detalye sa event no. Kaupod naton karon si Sir Reynard Coloso Bugaay, ang Business Development Manager sa Atria Park District, Ayala Land Estates Incorporated. Sila man ni ang nag-organize sang madinalagon nga Iloilo Marathon sang Dinagyang Festival. Kung nadumduman sang aton nga mga tagpalamati, nagdalagan dito no ang sikat nga artista si Jake Ejercito, si Langga. Abati ba si mabalik si Langga sa Sub 1 Fitness Iloilo Leg? So balantayan ina no. Ginatos linibo ka runners. I hope nga ano ka damo to ang nag-join sang nagligad nga event. Kasi di damo mas damo pagit subong so balantayan ina no i-discuss karon ni Sir Reynard. Diin ka ba lang nga category pwede mag-join. Sa ibang pa naton nga balita diri karon sa aton nga pagpangalagad, ang San Miguel Beer Mill ginalutos ang Top Intex sa Tropang Giga para ma-reclaim ang Philippine Cup title sa Philippine Basketball Association. Na-deny nilang TNT no sa ilang handom nga makuha ang Grand Slam. Nagduwag ka conference nga nagdaog sila sa Commissioner's Cup, sa Governor's Cup. Pero napaslawan sila no sa All Filipino Cup. Subong ang San Miguel naman ang nag-target, naghandom nga makakuha sa Grand Slam. So, discuss naman ina karon no diri sa aton nga pagpangalagad.
Kabinan ng wrestling legend nga si Hulk Hogan, no? Napatay sa edad nga 71. Samtang ang football, mga kabyanan, ang Philippine Football Federation, ginapoint si Spanish coach Charles Cuadrat bilang bagong head coach sa Philippine Senior Men's National Team. 6 minutos magalikat sa takna nga alauna sa hapon. Sa aton nga pagbalik, magkaupod na to ang aton nga bisita, mga kabyanan. Ganda istoryahan ining Pinoy Fitness Sub 110K Challenge Iloilo Leg. Magabalik lang ang programa Sports Zone. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo. May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night? Yo, it was the best! May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 9 minutos, magkaligad sa takna nga launa sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa Gyapon sa programa Sports Zone. Sa nasiling ko na mga kabyanan, nangin madinalagon ang Iloilo Marathon nga ginhiwat sa January this year. Sa diin na ginatos linibo ka mga runners ang nagpasakop sa Iloilo Marathon. Kadungan man sa selebrasyon sa Dinagyang Festival. Kag masiling naton na ang mga runners nagapangita pagid sang kalidad ba lang sahi sang event. Kag ari, may hiwaton mga kabyanan nga Pinoy Fitness Sub 110K Challenge Iloilo Leg diri sa aton sa Iloilo City. Agad mag-discuss sa aton, no? Ano ba lang expect naton? Ano ni ang ining Pinoy Sub 1 Fitness
10K challenge pakaupod naton ang Business Development Manager sa Atria Park District, Ayala Land Estates Incorporated, si Sir Reynard Coloso Bugaay. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon, sir. First of all, sir, mayong hapon. Sir Paul, salamat kit sa pag-imbitar diri sa aton nga imong nga programa Sports Zone. Thank you man kay Miss Hope, shout out for again giving us some airtime to promote ang Pinoy Fitness sub 110K challenge. Sir Paul, first of all, first time ni. First time nga dalon naton ang Pinoy Fitness sub 110K challenge diri sa syudad sang Iloilo. It's been done for more than a decade in Manila. It's been years in Cebu, and it's been years in Davao already. Okay. Ang background story, si Sir Jeff Lo of Pinoy Fitness joined ang ato nga banilagon nga Iloilo Marathon sa January, sir. Yes. So nakita niya nga kanami sa syudad sang Iloilo, kalimpyo, kalapad sa mga dala naton, very safe, kagkabuot gid sa mga Ilonggo kuno. So nagsugot siya nga dalon naton diri sa syudad sang Iloilo ang aton nga Pinoy Fitness sub 1 10K challenge. And I think it's about time because ang aton nga mga runners in Iloilo ga-improve na gid niya subong. Makita man subong Sir Paul nga damo ng mga running events naton diri sa syudad. Damo nag-join sa aton even national events kinakadtuan na gid ang Iloilo. And it's about time that we give our Ilonggo runners and even our nearby provinces, ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, and even Negros. Because wala ni sa ila, diri lang gid sa syudad sa Iloilo ang event. So let's give them a chance to challenge themselves for a sub 1 na 10K. Sir, anong kinalain si Nino sa iban nga mga running events? Kag nga ang Pinoy Fitness sub 1. Anong sub 1, sir? Sige, thank you sa muna pamangkot. Yes, sub 1. Mga balda sub 1, Sir Paul. Dapat below 1 ka oras ang dalaganon nimo sa 10 kilometers. Again, dapat below 1 hour ang imo 10 kilometros. Okay. It has been a challenge for some runners to take the next step ang ato nga sub 1 hour. Ang akong bata actually ga-train na nga sub 1 hour gid. And si Pinoy Fitness is one of the pioneers sa amuni nga challenge sa bilog nga Pilipinas. And pero okay, unahan ta na ka Sir Paul, hindi man tanan nga categories sub 1. Hindi bala let's say iban yung sir, aminado silang ay hindi na mo masarangan yung sa sulod sa 1 hour matapos na mo ng 10K. Agree. So, ang ihambal ko lang ang tatlo itong category, Sir Paul. Okay. So, mula nga sub 1 elite, sub 1 comparator, and ang open wave. Mauna ko sa open wave. Okay. Di gusto ko kaya iimbitaran tanan nga mga Ilonggo, yung mga listeners here and all over the Philippines na ang open wave is for all. Okay. It's for everyone, even for the newbies, sa mga estudyante, sa mga young professionals, mga young moms naton, mga old dads, mga titos, titas. Why? Because biskan sobra ka sa 1 hour, pwede ka gyapon ka intra sa amuni nga category. And ma-level up kita gamay amuni nga competitor. So feeling mo nga diri nga sa diri nga event sa November 9, kaya mo na mag sub 1. Okay. Ma-train ka nay from today until November 9, kaya mo ang sub 1. So may intra ka sa diri nga competitor. Siyempre, may tayo subong nga mga sagad na gidya magdalagan, kag madasig. So, they feel that they could really achieve the sub 1 or even miyara kita nga 15 minutes or less. Grabe gina. May mga ligad kilala ko ga 39 minutes ang ilang grabe gina. Do mga kabayon sa kadasig. Diri na sila yung masulod sa aton nga sub 1 elite. Okay. Kag ang pinakalain gini siya because some events pareho lang medal. Diri na sa aton nga event sa November 9. Kung sub 1 elite ka, kag first 100 ka matapos, gold ang imo nga medal. Ang budla kung pwede maprinda ni siya, Sir Paul, pero amo ni siyang nami because if you feel that you could achieve na ya ang sub 1 naton, lain mo medal, special. Kag syempre, ang imo bilang remembrance, ang gusto mo laing pagit, ini nga event, pwede mo pa mapa-engrave ay mo ngalan, kag imo nga time sa likod sa medal mo after the event.
Yes. So, si Sir Paul, ni ba si mga sabuan, panibulahaw, makibot na ko. Kanugon kaya dito sir, no? Namin ito tani mag-join sa January pero nakita natin nangin madinalagon to yung mga Yes. damo sa mga Ilonggo ang nag-look forward pagit sa mga unika namin nga mga event Sir Bogs. Yes, Sir Paul. Actually, ang thank you ganiti tungod man to sa inyo bala nga pag-promote sa Amon, sa Iloilo Marathon. Dako ito bulig sa pagka-aware sa aton mga listeners nyo and mga Ilonggo. So this time, that's why salamat again sa nga paghatag ng opportunity diri. We believe that with your partnership again with this event, damo naman ma-join sa aton kag mahatag kita sang tikalidad nga event para sa mga Ilonggo. Sir, subong July kita, no? November pa ang event. Anong katuyuan sini sir, no? Ating maka-invite kita temprano para sa aton ng mga kauturan? First gid nga mo nga ang objective is sports tourism. Okay. Kabalo ka naman Sir Paul nga the earlier that you book your ticket, it's cheaper. So muna na gusto namon because we want runners to register as early as now so that they could book early flights. They could book early hotels. Siyempre, kung mas lapit ka sa venue, sa Atria, Drakabi, sample, i-plug in ko na lang si Seda. Kung lapit sa imo, timanaog ka lang, hapos. Okay. Hapos sa imo. First. Second, okay, importante man ni siya. Kita mo itong may comparator kita nga category, Sir Paul. Yes, sir. Diri, mabulig kami sa ila, mabutang kami, kag ma-post kami sa amon nga Facebook page, kag sa Facebook group, kag sa website, sang training plan. Mobra kami training plan actually para sa mga pareho sa aton, hindi magiti sa God Sir Paul mo, but gusto naton bala mag-improve man naton nga pagpadadagan, proper form, proper nutrition, proper training. So mabutang kami like what we did with Iloilo Marathon. Actually with the Iloilo Marathon, damo to siya nag personal best or personal record because we help them through our training plans. So kumbaga sir, before sang event, may kumbaga ginag-guide pa nato, ginatagaan pa sila sa mga training plan, ngati parang ngati mas mangin namin ilang adlagan, mas ang best time nila makuha nila. Yes, that's correct, Sir Paul. Para, of course, ang less injury, di ba? Ang mas nami ang iyong pamatyagan kung nami imo record sa during the event. And at the same time, mabalik sila liwat for this event because nami ila record. Ruta, sir, sa sining event naton sa November 9. Okay. This is a fast and flat, double F, fast and flat route naton. Why? We want our runners, regardless kung Ilonggo ka or from Manila, we want your time to be fast. Diba? Sub 1 siya mo. Okay. So, diin ang pinakanamit nga ruta. Of course, from Atria, very basic, will pass by, it's secret lang, it's either sa dito sa Sunset Boulevard or dito sa Diversion Road. Hindi ko na manugid para sekreto ta Sir Podi. Basig iban, bala mas secret training na siya. Sige. Yes, but actually kabalo naman ni aton nga City Hall kag aton nga Ilo City Traffic Management Group. We already submitted our permits for this and by next week we'll submit our route. Para early pa, okay na aton nga road closure para safe sila. But again, it's flat and fast. So para ang ila 10K, ma-achieve gid nila ang sub 1 naton, Sir Paul. Sir, sang nagligad Iloilo Marathon, may pila ka mga bisita kita, no? At isa man ka rason nga, sir, nagdamo man, ang nagdamo pagin, ang nagkanto sa Pinoy Sub 1 Challenge. May mga ina-expect kita, sir, ng mga VIPs, mga mga personalities. Yes, but again, hindi na pagkambalan but yes, we're expecting, to be honest, we're expecting runners again coming from Manila, Cebu, Bacolod, Zamboanga. Damo to actually nagkadto from Zamboanga because may straight flight sa Sir Paul. Just to give you a data, because wala ko ka-report balik sa imo, no? Ang isa ka eroplano, 70 ka runners from Zamboanga ang nagsakay. So, na-full pack. Because thank you man sa DOT kag sa aton nga kaap because damo ta flight subong bala Sir Paul. Direct from Zamboanga, Jensan, Cebu, Bohol, Dumaguete. So hapos sa ila mag-fly here to Iloilo.
ang mga artista, Sir Paul, hindi ko na ipagsugid sino kasi wala pagabot do nilangga, Sir Paul, aray ko sa pila. Okay. Do subay ang mga ilonggo. May lang thank you gid Sir Jake nakapapicture ko si Mos before kagin dumugan sa mga tao during the race kit claiming. Sir, sa mga gusto magpa-register, din sila pwede ka pa-rehistro? Okay. First of all, we would like to invite them ang aton online registration. Ang haraman sa aton nga Facebook page sa Pinoy Fitness may run time para 24/7 may iba niya early bird, may iba niya night owl. So anytime they could register anywhere in the world. So especially aton mga PhilAm mga kasimanwa nga mapuli from Guam, from Hawaii nga mabatian ti damo actually Sir Paul nga na-notice ko mga Ilonggo mabatian lang nila nga nami ang event gapuli sila. Okay. So first muna aton na on-site online registration, and of course we partnered with Adidas again. Sila man aton partners ang Iloilo Marathon. Salamat gid Adidas Festive Walk in Adidas nga Robinson's Place. May iba naman yung mga Ilonggo, especially, no offense sa mga may edad, nabudlayan sila pala magbayad sa online payment. So, pwede sa kabayad cash sa ating Adidas Festive Walk, Adidas Robinsons. And we're also trying to partner with other local merchants. Actually, you could message our Facebook page. We are open to partner with local stores so that easier sa atin ng mga Ilonggos nga mag-register. That even we're also open to partner with Bacolod, Capiz, Calibo, and Antique nga stores so that hapos sa ila, convenient. Again, sports tourism ang goal natin, Sir Paul. Sir, sa nakaligad nga Iloilo Marathon, kamusta ang feedback sa mga runners? Halin niya sa ibang nga lugar, hindi taga Iloilo? Actually, ang motong challenge amon subong because taas na expectation, Sir Paul. You've seen the pictures, you've seen the videos, you've seen the feedbacks. Actually, ang expectation nila is liwat makakaon sila sang manamit nga pagkaon. During the Iloilo Marathon, we had this food festival. Ginapaminsan namon subong kung kaya namon liwaton sina because we are known for the UNESCO City of Gastronomy, Sir Paul. I think bilog nga kalibutan, it's an honor ang aton nga Ilonggo food is a UNESCO City of Gastronomy. Ang syudad naton has good food, that's why we are a UNESCO City of Gastronomy. Ginapaminsan namon liwat mag-tie up sa aton ng mga different restaurants. Kag para makabot sila, Sir Paul, mabusog man sila. That's first. Second, ang na-realize nila nga kapus gali maglagaw sa Iloilo. So we tied up sa mga museums, coffee shops, cafes, and then expectation nila hapos magkuha sa kits. So this time, actually, isa na sa mga improve namon. Did you know, Sir Paul, nga ang imo race kit pwede i-deliver sa imo balay? Okay. Ang muni isa sa mga namin nga nag-partner kami kay Pinoy Fitness, pwede ka kapili kung diin mo kwaon ang imo nga race kit. Okay. Actually, nag-tie up kami subong muna kay Seda. Nga kung nag-check-in ka kay Seda, Sir Paul, hindi ka na magpila, ang imo nga race kit, ara na sa front desk sang hotel. Okay. Kwaon mo na. Again, that's why we are also appealing to other merchants who would like to partner with us because we want to promote your stores. Pwede nila kwaon ang ilang race kit claiming because again, na-realize mga ibang runners from different countries, if I could say, and different cities nga kabuot sa aton mga Ilonggo. And we want to replicate that hospitality and courtesy again. For sure, sir, ang mga nagdalagan sa nagligad, ang mga naistoryahan nila, for sure, ma-inganyo. Kasi try namon, Abi, ang na-experience ninyo sa Iloilo City. Hopefully, actually, mo ginamon prayers for me. Naman Ilonggos, we are prayerful. We always pray for this event to be successful because again, offline ginang istorya na gina Sir Paul. It's not only for us. It's not only for the event. It's not only for Adria. It's for the city. We believe that sports tourism could really help ang aton ekonomiya, especially ang local economy naton. Aton nga micro, small, and medium enterprise. Diri, we notice nga buhi gid Sir Paul. Ang Iloilo Marathon, ang puno ang hotels. Okay. Nagtilaw sila Talaba, nagtilaw sila Managat, tilaw sila Tiwal. Hopefully, subong makatilaw sila liwat sa manamit atong pagkaon, makalagaw sila sa aton mga malls, mapuno, ang aton flights
mapapuno. Ang aton mga taxi, jeep, grab, Maxine, tanan nga mga ride-hailing naton, mapuno. Aton mga hotels, resorts, basi makalabot sa Guimaras, Sir Paul, Malaga, because it's just only a ride away. Amo na nga ginahandom nga makabulig bisan gamay lang nga kandidat para sa syudad. So far, sir, kamusta ang suporta sa city government sa inyo ginaduso na event sa November? Actually, pasalamat din kami sa city government because every time that we have an event like this, i-specify ko gid ang office ni Councilor Cabaluna sa mga ordinance naton kadasig ang aton nga traffic management group, ang city admin ang ga-receive sang letter bala naton. Very courteous. Ang ease of doing business bala naton diri sa syudad. It's very easy. Ang sports division naton kay Sir Rodiver, shout out. Ang kin-block gid niya since March pa kami nagpadala sang letter. Na-block na sang sports division naton. So pasalamat ko kay Sir Rodiver. So meaning wala na may makakuha sang November 9 naton. May utang pa ko sang ruta naton sa kay Councilor Cabaluna. But overall, nalipati ko sa atong pinalangga ng mga leaders kay Kong Jam, kay Mayor Raisa, kay Vice Mayor Alav. They really support this event. Si Councilor Miguel naglagan sang January. Nakibot ako, why siya napabalo, wala siya sa mga bodyguard, everything. Why kami kita na, actually, he was in the pictures. Councilor Rudolph Ganson was also there. So, ang aton overall, ang syudad naton is really helpful gidya, Sir Paul. So, again, why man pressure sa ila. Expect liwat ang support for the upcoming Pinoy Fitness nga sub 110K challenge. Pero sir, ang mga muning mga events ina-entertain nyo man, ihiwato na sa ibang mga probinsya. Abi, for example, sa probinsya sa Guimaras, in the future, Sir Bogs? Totally. We're looking, again, i-shout out ko na ang may kasiman, wakala si Russell, si Coach Russell Lingat, at Guimaras. Actually, may intra na siya sa aton mga events, kagabulig. Yes, we're ginalantaw ginaton, pero kabalo ka nga very challenging ang terrain sa Guimaras. Yes, sir. Very challenging. So, kung runner ka sa Guimaras, kung magdalagan ka sa Guimaras, bakod ka dapat. Kanami sa terrain, hili, pero ang view mo kanami. Ako, baga mag-isa kami dito pakadto sa Balaan Bukid. Verde. Ka sa Tarong, hasta na pakadto dito sa sentro, no, sa San Miguel Hordan. Yes. Damo sang view gid nga makita ang mga turista, no. So, pero sa karon, mga pila sir ang gina-expect naton sa magdadalagan sa sining Pinoy Fitness sa 110K challenge. Again, munang biggest question. So, we are conservative. We're looking at 800 to 1,000 lang. Why? Because isa lang ka-category. 10K lang gini siya, Sir Paul mo. So, pero, ginanatanong kung more than 1,000, pwede man. But actually, we're only looking at 800 to 1,000. Why? First, it's a first event. Ang first time, so we want it to be manageable. Kagtanan nga namon nga runners, maalagaan din namon. And then, of course, ang kultura pala sa Ilonggo, we are very conservative. And then, we're looking at this every year, hiwaton. So, manabad ko mo every year, Sir Paul, to promote this event. So, every year will improve. But, again, disclaimer lang, this is the first time namon. So, hopefully, we'll be able, through the help ninyo, Sir Paul, and sa komunidad sa Iloilo, ang makalabot kita sa 800 to 1,000 runners, punon taliwat ang dalan sa syudad with this event. Pero ang mga artista naton sir, kasi sa uli, mamuno mo sa ako na parang ang mga friends na dira. Yes. Actually, ginano ko na kung ito ko kay Chindis, padaplisan ko na. Nag-comment ko sa page ni Langga. Nagdagan siya recently. Siya, tiga Bagyo, di ba? So, nag-post siya nga naglagan siya kung sa ulan. So, nag-comment ko siya, sir, hopefully, makita na kita sa Iloilo for the Pinoy sa November. Nag-thumbs up lang siya. Why ba siya ka-reply kung makatugit siya? Pero again, everyone is welcome. Actually, kadamo subong sa artista actually kadlagan. I saw Rica Villarejo ran here. Ang one of Iban, si Piolo, fully makadto na. Sir, ang 800 siguro to 1,000 kasi kina-invite sila natin, of course. Yes, sir.
gusto man naton nga makadto di sila kag makatilaw man bisan ng mangga sa Guimaras, so fully may harvest Experience kinila sir ang hospitality sa mga taga Iloilo. Yes, because nakita man nilang I think it was the first time nilang makadto di. And nabatyaga niya gid yang init sa pagpalangga. Super. Hopefully makita man sa ibang artista or runners in general. Okay. Actually na-feel ito, may gindala kami to si Sam Coloso sang TV5, naglagan siya. Na-feel niya gid ang init sa pagpalanggas ng Ilonggo. Damo ito nag-like and follow siya ng mga Ilonggo. Si Alexa Faith Garcia was here. And of course, ang organizer si Sir Jeff Lo sa Pinoy Fitness. That's why gindala di because na-feel niya gid ang init sa pagpalangga sang Ilonggo. Kay Mayo kay nag-run siya sang January, nakita niya kasi nag-decide siya sir nga mag-tie up sa inyo. Yes. So hopefully mas damo pagit nga mga artista. Pero Ilonggo plan to artistaho na sila Sir Paul. Matik na yan sir, pero nakita nato no sa sining pag-organize bala sang event kag may mayong sistema, ang mga tao bala hindi na mabudlayan. Halin sa mga bib mo bala, dulong sa imo, kung diin mo man gusto, tama ka conveniente, sir. Yes. So, nakita naton na why ka mo sang rason sining, hindi ka mo kadalagan. Iti, ara na tanan. Sir, ang last ka pamangkot, kung interesado mag-run, pila ang registration? Okay. Ang rates naton, actually, galay-lain siya. Okay. Pero subong, I think, nasa 1-4 something na. Ara, gali. Thank you, Sir Paul, for pulling up the post. So nga ito nga very early bird naton is only 1,250 sa open wave. So meaning sa mga newbies naton. So ang ila inclusion na ni may medal, may singlet, freebies, stickers. And then sa aton nga sub 1 elite kagang competitor, may t-shirt ka na di. So 1,450 lang. Until September 30, hindi kami magpataas. Okay. Pero ang kinalain lang gid, grabe si Pinoy Fitness, may free sticker lang siya sa until August 31. Pero until September 30, hindi kami mag-i-list presyo. Kag may increase kami, grabe, 100 lang gid Sir Paul. Amo kami nakapalangga namo ng ang Ilonggo nga hindi na kami magpamahal presyo. May 100 lang. Because your inclusions will have may race bib ka na, may race shirt, finisher shirt, sub 1 medal, or finisher medal. And then sa aton open wave, may ara kita race bib, race shirt, kag finisher medal. Sir Paul, if I could emphasize lang, ang aton nga race bib ni siya, RFID. Okay. So kung mga bata RFID, pareho sa aton nga Iloilo Marathon, nga may time chip siya. So within matter of minutes, ang makuha mo na yung result. So makita mo din online, ma-download mo ang imong result, pwede ka naka-post yun, nga naka-personal best ka or personal record. Okay. And of course, we'll be hiring a lot of munugpitik or photographers. Parang mga Ilonggo, ng mga gwapahon, makuha na din nila pictures. Okay. Sir, ang imo na lang mensahe, imbitasyon sa aton nga mga kauturan nga nagapamati subong sa sining Pinoy Fitness Sub 110K Challenge Iloilo Leg nga hiwaton sa November. Thank you, Sir Paul. First of all, amo kapasalamat ko sa pag-imbitar mo diri. So, ang mensahe ko lang gid Sir Paul is join na kamo. Join na kamo sa aton nga first ever Pinoy Fitness Sub 110K Challenge Iloilo Leg. You could register. Pinaka-post is kung diri ka sa Iloilo, you could go to Adidas Festivok or Adidas Robinsons. Pero kung gusto mo tawhay, nga ka sa balay mo, or sa kapihan, you could register sa aton on-site. Our registration link is in our Facebook page sa pabalhas.com kag sa Pinoy Fitness nga Facebook page. So either may mga links sa kung may pamangkot sila Sir Paul, actually they could also directly email us at letspabalhas.com. Okay. Kag sa aton nga website, kag sa aton nga Facebook page ang Pabalhas, para kung may pamangkot sila, we are willing to answer them any of their questions related to this event. Okay. Sir, madamo gid salamat Sir Reynard Coloso Bugay, ang Business Development Manager sa Atia Park District, Ayala Land Estates Incorporated, sir, sa Tiempong ginatag mo diri sa Radyo Pilipinas. Thank you very much, Sir Paul. And thank you sa tanan mga tagpalmati.
Batian mga kabyanan si Sir Reynard Coloso Bugaay sa Ayala Land Estates Incorporated. So sa mga kauturan naton nga gusto magdalagan sa November, magpa-register na kamo no sa pila ka mga sites amuning sa Adidas sa Festive Walk kag sa Adidas Robinsons kag pwede man sa website nila no. Amuning pinoyfitness.myruntime.com. So madamong salamat kag nakita nato no ang successful nga event sa January. Iti nagataas ang expectation sa mga kauturan ta kag ang iban nga nakabati gusto nila i-try ang ining event no, ining Pinoy Fitness Sub 110K Challenge Iloilo Leg. Mga kabyanan, maghahatag lang kita sa pila ka mga panumdo, magabalik lang ang programa Sports Zone. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these
Sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities. The first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Jessica, maliwanag pa! You did not close the light again. I told you to close it. It's still open. Now look at... Mama, it's turned off, not closed. Oh yeah! Tama si Mother, lalo na kapag di kailangan, pwede namang i-switch off muna ang mga ilaw at iba pang appliances. Also switch to CFL or LED bulbs. Mas makakatipid ka dito at kasing liwanag ito ng karaniwang mga bombilya. Ugalin din tanggalin sa pagkasaksak ang mga gadgets o appliances tuwing wala sa bahay at maging sa pagtulog. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay, ang switch naman, Mr. Powers. Single ka ba? Ma! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi
It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na tumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga kanta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 48 minutos magaligat sa takna nga alauna sa hapon padayon kamo nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Programa Sport Zone. Mga kabinan, nakuha liwat sa Ginebra o kung sang San Miguel Beermen ang kampyonato sa All-Filipino Cup matapos naging dutos sa 6 ka game, 6 games. Ang Talk and Text sa 5G. Deny nila ang Talk and Text or ang TNT na makuha sang TNT ang Grand Slam. Subong balik sila no after pila ka years. Ang winning tradition sang SMB halin pa niya sang una nga mga players. 30 tanan na ka-kampyonato ang nakuha sang franchise nila. Malin sa nagsulod sila sa PBA. Unang ang San Miguel amuning team nga matingala kablang hindi makasulod sa playoffs, hindi makasulod sa semifinals, sa finals. Bangod sang winning tradition nila.
Congratulations, San Miguel Beerman. Para sa talk and text naman, may sunod naman nga season, kabalantayan nila. Sa ibang pa naton nga balita, ilagad daw makaligad natin nagpabutyag si Manny Pacquiao Promotions President o kan MP Promotions President Sean Gibbons na nagaplano siya sa blockbuster fight. Nag-respond ayon si Rolly Romero na ready siya kag positibong iyang pagbaton kaso nga mag-umpisa ang negosasyon sa tunga ni Pacquiao kag sang iyang kampo. Sabi niyo si Barrios, mga kabyanan, si Barrios ang champion sa hampang nila ni People's Champ Manny Pacquiao. Pero sa mga wala makaibalo, ang mas dako nga nakuha nga ano na ganing tawag purse si People's Champ Manny Pacquiao. Kundi kita magsala, mga 10 to 12 million ang nakuha ni Pacquiao, kay Barrios 1 million. So, imagine 46 na si Pacquiao, pero kada balik niya sa hampang, siya yung ginapangita sang tao. Kaya wala makita gin paslaw ni Pacquiao. O ti makita ta nagin man, lain nagin man ang hampang niya, mas mahinalungon na siya sa hampang. Subong hindi nga subol ang subol. Agdi veterano naging siya sa hampang. Agdi nabalaan niyang kapasidad niya sa edad niya nga 46. Inanglan niya dapat nga matawid ang 12 ka rounds, hindi nga round 1 hasta 3 bakbakan niya nga bakbakan. Hindi gin-pace niya yung kaugalingon niya nga makalabot siya sa 12 rounds. Kasi kung basihan lang gani, ito siya patutan ni daog. Pero unanimous draw ang naging desisyon sa mga judges. May isa pa gid kahampang. Muning balantayan, si Tank Davis ang ginlawag to ni Gibbons, si Tank Davis ug si Rolly Romero. Galing ang pamangkot. May mga doubts kita, syempre. Worry kita kay Pacquiao, pero amo na yang dapat i-figure out sa ilang mga coaches. May hindi mabalda si Pacquiao. Iti legend. Tamo, paglawag sa iya, willing siya dayon. Daw sa ano bala, na makainkwentro siya sa isa ka Hall of Famer. Kagti ang mga muni nga mga boksidor, bira lang ni siguro bala yung makatilaw sang dalagko bala nga purse. Nakita nila ang opportunity nga kung makahampang sila kay Pacquiao, ganar man sila sang dako-dako nga kwarta sa hampang. Bisan mambal tapi butang ta champion sila, pero si Pacquiao is gyapon ang nagadikta sang terms. Taon ta kung saan naman ni basi next year or within the year may hampang paliwat si Pacquiao, pero kung ako yan next year na lang, no? Tama, mahago. Basi mahago na gini si Pacquiao kung may isa pa gid hampang. Pero kung December, at least may time pa siya nga makapulo pa huway gid. Pero ano bala no, ang gid lain gid ang feeling kada hampang ni Pacquiao. Insaran niyo lang mga dalan, mo isang may nagapasayang-sayang lagaw. Tanan gid nakatutok sa hampang ni People's Champ Manny Pacquiao. Kada hampang ni Pacquiao naga-unite ang mga Pilipino. Pero ari lang masiling ko sa inyo. Kung si Pacquiao 15 years younger, nagapati ko si Barrios, posible mangin pariho ang ma-experiensyahan niya kay Tublangin Margarito, Antonio Margarito. Kung paano ito nabuklan si Margarito, tutuod na yan. Kaya nga, tentative si Barrios. Imagine mo 46 years old ang kontra mo. Pero doon nagwaya do, ikaw pa yang doga naga pang duwa-duwa do, ikaw pang nagkakatalawan bala. Kasi siguro ting nagahalong man siya. Kasi ambal niya hindi basta-basta ang
ang hulag ni Pacquiao sa ring eh. Kag amo nang gipakita niya sa sulod sang 12 ka rounds. Isa na naman ka hampang ni ang ginaluto. Ilang taon tabi kung sino ang magapangibabaw. 55 minutos makaligat sa takna nga alauna sa hapon. Ang iban pagid ng mga balita apat pato naton sa masunod nga edisyon sang programa Sport Zone. Salamatan naton mga kaupdanan sa technical side. Mr. Alan Defante sa studio sa transmitter. Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanid ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.